Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balita, no, na bagong-bago at fresh na fresh mga kababayan. Ito po ay mula po dito sa channel ni Melbs Castle, no. Pag-usapan natin to mga kababayan, itong mga ganitong klaseng balita, no. China, nagpanik, bobombahin na sana ng US Air Force B-1 bomber, no. Nagulat China sa idineploy ng AFP mga kababayan. Alamin natin itong balita na to at atin itong pag-usapan, no. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At tayo po ay muling nagbabalik sa paggawa ng mga reaction video mga kababayan. Alright, so huwag na natin patagalin, umpisahan na natin, no? Alamin natin ang balitang ito. Let's go! Nagulangtang ang China sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Okay. Akala siguro ng Chinese Navy hahayaan na lang silang basta-basta. Tatlong Chinese warship kasi ang pumasok ng walang paalam. Dahil hindi nga na-inform ang AFP, sinalubong agad to at hindi to tinantanan ng Philippine Navy warship at Philippine Air Force. Yan ang nagiging problema natin ngayon mga kababayan. Okay? So dahil nakasanayan na, no, na itong mga barko na to ng China, no, na padaan-daan sa katubigan ng Pilipinas, no, tila parang nagiging ano tawag natin dito, kampante na sila mga kababayan. At ito naman talaga ang dapat ginagawa, no, ng ating mga Armed Forces of the Philippines, na kung saan, no, dapat talagang binabantayan natin yung katubigan na yan, na kung dadaan ito mga barko na to ng China, no, talagang dapat bantayan po yung mga yan. Dahil hindi natin alam, baka mamaya mga nag-i-espiya na po yan, no, pinag-aaralan na yung katubigan natin, di ba? Tinatakot na yung mga mamamayan natin. Actually, nag-i-inflict po yan ng takot, no, doon sa mga kababayan natin, dahil lalo na, no, napakalapit po nila doon sa mga kalupaan ng Pilipinas, yung pagpapatrolya na yan ng mga barko ng China, na kung saan sinasabi nila, no, ito daw po kasama, no, doon sa ano yung tinatawag natin na yon, na parang okay lang na pumasok diyan sa karagatan na yan, innocent passage mga kababayan, no. Pero yung ginagawa nila na to sobrang baba na nung kanilang pagpapatakbo. Ibig sabihin sobrang mabagal, no, kumpara doon sa minimum na speed na dapat na tinatahak nila o tinatakbo ng barko nila. No, sobrang mabagal at parang tila baga parang ano pa sila nag-aahmon o nag-uudyok pa, no, yung kanilang mga ginagawa na yan. Tila ba parang sinusubukan nila mga kababayan na madidetect ba tayo na itong mga barko na to ng Pilipinas, parang gano'n, nang i-insulto mga kababayan, in short, no, yung kanilang mga ginagawa na yan, no, tila pang i-insulto po yan, no, sa Armed Forces of the Philippines. Kaya naman dapat talaga na ganito, no, ang ginagawa, binabantayan sila, no, ang tawag dito, pinapalayo, tinataboy, no, hanggang sa makaalis sila sa territorial waters ng Pilipinas. Pero hindi lang yan ang kinagulat ng Chinese Navy. Kasama kasing sumugod ang FA-50 fighter jet na may kasamang B-1 bomber ng US Air Force. Mga hindi rin basta-bastang barkong pandigmato ng China. Chinese missile destroyer, oil replenishment tanker, at Chinese frigate. Kahit nga so anong ginagawa ng oil replenishment tanker po nila dyan, no, sa karagatan na yan ng Pilipinas? 'Di ba? Hindi kaya yung mga yan nagsusupply ng langis doon sa mga barko na naka-deploy diyan po sa West Philippine Sea? Posibleng ganon. 'Di ba? So pinag-aaralan nila talaga mga kababayan, no, kung ano yung magandang taktika na kanilang gagawin, kung saan sila papasok, kung saan sila dadaan, no, na malapit talaga, no, sa kalupaan ng Pilipinas, 'di ba? Pinag-aaralan nila yung strategy na yan. Kung makikita natin, napakatagal na po nilang ginagawa yan. Or otherwise, ang ginagawa nila, nananakot po talaga sila mga kababayan, no? Ginagawa rin po nila yan sa mga ibang bansa. Yung ganyan mga pagdaan-daan na yan. Diba? Sa Japan, ginagawa nila yan. Sa Taiwan, ginagawa nila yan, no? Pero kung gugustuhin talaga nilang guluhin yung Taiwan na yan, mga kababayan, matagal na po nilang ginawa yan, no? Ang mapapansin lang natin ngayon talagang ang ginagawa nila
puro pananakot, paninindak, pagpapakita lang na ang kanilang puwersa. More or less puro ganun lang yung kanilang ginagawa, mga kababayan. Dumaan pa ang China sa maayos na pamamaraan o ito yung daanan talaga ng mga barko. Dinikitan pa rin to ng Philippine Navy at hindi nilubayan. Dapat. Niradyuhan at nagpaliwanag naman ang Chinese PLA Navy. Freedom of navigation daw to at innocent passage. Yan yung sinasabi natin palagi, no? Yan yung kanilang dinadahilan palagi. Yung freedom of navigation na yan, mga kababayan, innocent passage na yan, ang kanilang laging kinakatwiran, dinadahilan ng mga Chinese warship na yan. No? Masyado nilang inaabuso, no? Yung freedom of navigation na yan. Diba? Muntika na tuloy bagsakan ng bomba ng US Air Force. Buti na lang nagpaliwanag na pupunta daw silang Indonesia. Pero syempre hindi agad-agad naniwalang AFP. Talagang literal na hindi nilubayan hanggang makalayas po ng Philippine EEZ. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. Standard procedure is that you would identify yourself, you would state where you came from, where you're heading to. The only reply given to Western Mindanao Command was that they are exercising freedom of navigation and innocent passage. Ano, 'di ba? So merong meron palang procedure pala talaga 'yan. No, na dapat sinusunod na itong mga barko ng China. Parang simple lang 'yan Para maikirahan ka doon sa ano tawag natin dito, sa lote. Kunyari naipit ka doon sa loob ng lote, no? Maikirahan ka doon sa may-ari ng lote. Ganun lang 'yon, sasabihin mo lang, maikirahan po kami, no? Dadaan ho kami, papunta ho kami doon sa may highway sa labasan. No, pero ang ginagawa dito ng China, dumaan na bago sila nasita tsaka sila magpapaliwanag. Yun yung problema rito, mga kababayan. No? Ganon palagi yung ginagawa ng China. Diba? Inaabuso nila yung freedom of navigation na yan. No? Masyado sila. Sobra na yung mga ginagawa nila na yan. Track of the PLA Navy ships is a generally accepted and utilized track of merchant vessels traversing north to south. So yung kanilang pagdaan, hindi nakakaalarma sapagkat parati namang may dumadaan doon. Ang importante, bawat may dumadaan na warship, anumang bansa ay binabantayan po ng Pilipinas. Hindi mo po pwedeng sabihin hindi rin nakakabahala kasi warship yan, mga kababayan, di ba? Delikado po yan. Paano kung gawin yan, bigla na lang umisteady yung mga warship na yan dyan, delikado yan. Di ba? Grabe ang AFP sa ginawa nila Sa curious kung ilang naval warship ng Philippine Navy ang ipinadala, 6 na Philippine Navy warship ang umescort palayo. Sa Philippine Air Force naman, 2 FA-50 fighter jet ng tulad sa video. Tracked by FF-17, PS-36, and 4 other Navy ships, 1 Philippine Navy aircraft, and 2 Philippine Air Force aircraft. This entailed the participation of Northern Luzon Command, Western Command, the Central Command, and Western Mindanao Command. Our capability to be able to track, to monitor, and to hand over to the succeeding operational commands is a capability that the AFP has already today. Sitwasyon is under control. Yan naman ang sabi ni Colonel Francel Margaret Padilla. Handa raw ang sandatahang lakas na rumisponde sa anumang banta sa ating seguridad. Dito muling nasubok ang interoperability ng US at Philippines. Sabay na rumesbak sa posibleng pag-atake ng China. Bigatin pa yung ipinadala ng US. Bomber ba naman Isang bagsakan lang talaga to ng bomba lusaw yang mga Chinese. There is no cause for alarm as we are prepared to respond effectively to any developments. We remain committed to safeguarding the nation's territorial waters, maintaining peace and stability in the region, and upholding national sovereignty. Kahit dumaan sa maayos na daanan ng Chinese Navy, kabastusan pa rin sa AFP ang hindi pagpaalam dito. Kayo, anong yan yung kailangan talaga rito, mga kababayan, no? Kailangan nila magpaalam pa rin, no, na kung dadaan po sila diyan sa territorial waters, no, ng Pilipinas. At maganda rin naman sa ginawa ng AFP, mga kababayan, no, pinakita nila na handa sila, no, sa mga ganong sitwasyon, sa mga ganong senaryo, no, na kung sakaling biglang lilitaw o susulpot, no,
yung mga barko na yan ng China, diyan po sa karagatan ng Pilipinas na yan, handa silang rumisponde. Kaya dun sa mga nagsasabi, hindi natin dapat unahin yung pag-upgrade ng mga kagamitan natin ng Armed Forces of the Philippines, ewan ko na lang sa inyo. No? Pero kung titignan natin, hindi magagawa ng mga barko ng China yan kung meron tayong mga sophisticated na mga radar equipment, mga kababayan. Diba? Dahil malayo pa lang, no, makikita na yan at maia-alarma na dun sa mga concerned, no, na ahensya ng AFP like Philippine Navy, sa Philippine Air Force. No, malayo pa lang, hindi pa sila nakakapasok, namo-monitor na, no, yung kanilang mga paggalaw. No, yun ang maganda doon. Kaya dapat talaga, no, mag-upgrade tayo ng mga kagamitan ng Armed Forces of the Philippines at dapat mapondohan talaga yung mga yan, di ba? Ano masasabi niyo diyan, mga kababayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video uploads. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.